May good news tayong nakikita sa bagong team ni Kai Sotto mga kapatrol. Kai Sotto at Tim Suarez pwede palang magsasabay. Kaya napakahalagang reality ito dahil hindi maapektuhan ang playing time ni Kai Sotto dahil hindi sila magpapalitan ni Tim Suarez. Instead, sabay silang magsimula at magtapos ng game. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video. Pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Good news ito mga kapatrol. Dahil napag-alaman natin ay isasabay ng alpha sina Kai Sotto at Tim Suarez sa starting lineup to form a veritable twin towers. At by doing this, ay masisiguro natin na hindi na magkakaproblema si Kai sa playing time dahil dalawa lang silang legit bigman ng alphas and they will play together most of the time. Hindi sila magpapalitan katulad nung nasa Adelaide 36ers pa si Kai Sotto. Very good news ito dahil ang biggest problem ni Kai sa kanyang professional career ay ang kakulangan sa playing time. Hindi niya nagagawa ang gusto niyang gawin dahil very limited lang ang kanyang playing time. And that will never happen kay Kai ngayong nasa Koshigaya Alphas na siya. Unang-una ay nagiging paborito na raw si Kai ng kanyang head coach sa Alphas. Pangalawa ay dalawa lang sila ni Tim Suarez ang legit bigman ng team. Pangatlo ay isasabay sina Kai at Tim sa starting lineup at hindi sila magpapalitan. So sa ganitong setup, ay siguradong magagawa ni Kai ang lahat dahil magsisimula ang lahat sa playing time. Kahit gaano pa kagaling ni Kai, pero ibuboro lang siya sa bench, ay wala pa rin mangyayari sa kanyang karera. Kung mayroong playing time, ay mas maraming pagkakataon si Kai na magpapakitang gilas. The more playing time, the better. Sa kanyang kumpiyansa at mas maraming pagkakataon na matuto siya dahil it means mas maraming experience playing in an actual competition na ibang-iba kumpara sa mga ensayo lang. Besides, perfect para kay Kai ang paglalaro alongside another big man dahil he can play the number 4 position, ang paborito niya simula nung bata pa siya. In fact, Kai plays the 3 spot ng Gilas under Coach Kiko, and with Kai and Tim Suarez playing together, ay napakaraming mga mismatches ang mangyayari at siguradong mas tumaas pa ang level ng success ni Kai Sotto. At balitang NBA naman, sina Jason Tatum at Jaylen Brown ay maaaring magiging unang duo sa loob ng 35 years na makakamit ang isang mahalagang tagumpay. Nagsisimula lahat ito sa Banner 19. Habang naghahanda ang Boston Celtics para sa susunod na season, sila ang paborito na manalo ng pangalawang sunod-sunod na kampyonato. Hawak pa rin nila ang isa sa pinakamahusay na mga rooster sa basketball dahil ibinalik ni Ben Stevens ang halos kaparehong rooster at ang mga bituin ng kupunan ay manatiling bahagi pa rin ng squad. Ngunit pagkatapos manalo ng Banner 18 ng nakaraang taon, ang Banner 19 ay maaaring magdala ng higit pa sa isang titulo lamang. Nagbibigay ito kina Jason Tatum at Jaylen Brown ng pagkakataong gumawa ng kasaysayan. Ang pagwagi ng magkasunod na kampyonato ay hindi madaling gawin. Ang simpleng pagkamit sa milestone na yon ay sapat na para itala ang kanilang mga pangalan sa NBA lore. Ngunit kung maabot nila ang punto ngayon, maaaring maging unang duo sina Tatum at Brown sa loob ng 35 years at pangatlo lang sa kasaysayan ng NBA na makakamit ang isang malaking tagumpay. Sina Jason Tatum at Jaylen Brown ay maaaring maging unang magka-teammate na manalo ng Finals MVP sa magkakasunod na taon
mula noong 1990. Meron lamang dalawang duo na nakapagwagi ng NBA Finals MVP Awards sa magkakasunod na season. Sila ay sina Magic Johnson at James Worthy noong 1987 at 1988 at sina Joe Dumars at Isaiah Thomas noong 1989 at 1990. Maliban sa mga taon na yon, tuwing ang isang koponan ay nanalo ng magkakasunod na kampiyonato, parehong manlalaro ang nakatanggap ng Finals MVP trophy, which was first introduced in 1969. Nakuha ni Jaylen Brown ang parangal na to noong nakaraang season, pero dahil sa laki ng kanyang talento at kay Jason Tatum, hindi malayo na si Tatum ay maaring makakamit ng gantimpala sa susunod na season kung sakaling manalo ng isa pang titulo ang Boston Celtics. Si Jason Tatum ay 3 taon nang nasa All-NBA First Team, kaya't ang pag-imagine na siya ay manalo ng Finals MVP Award sa susunod na taon ay hindi malayo sa posibilidad. Sa katunayan, it's the most likely outcome. Not only would the Boston Celtics be able to establish themselves as one of the best teams in the century, but they'd be able to lift their two stars into a new class of NBA legends. Ang pagsali sa rank ng mga tulad ni Johnson, Worthy, Dumars at Thomas ay maglalagay kina Tatum at Brown sa isang elite class of players dahil lahat ng mga ito ay Hall of Famers. Ang tagumpay na to ay hindi lamang magiging patunay kung gaano kahusay sina Jason Tatum at Jaylen Brown, kundi pati na rin kung gaano kahusay ng nabuang Boston Celtics roster ni Brad Stevens. Ang pagkakaroon ng isang MVP caliber na madalaro sa roster ay talagang mahirap. Pero ang pagkakaroon ng dalawang MVP caliber players sa iisang koponan makes the Boston Celtics one of the most impressively built squads ever. Si Jason Tatum, ang bituin ng Boston Celtics, ay napag-usapan ng mabuti sa buong summer na to, lalo na tungkol sa kanyang pag-upo sa bench ng Team USA sa Paris Olympics. Matapos ang kanyang unang championship sa kanyang NBA career, siya ay agad na nahulog sa isang buwan ng mga usap-usapan. Nakapag-uwi ang Team USA ng gintong medalya, pero si Jason Tatum ay lumabas lamang sa 4 ng 6 na laro nito. At kahit na siya ay nakalaro, hindi siya nagkaroon ng malaking papel. Sa kabuuan ng kanyang karera, si Jason Tatum ay kilala sa pagiging tahimik at ito ay isang magandang bagay sa kanya. Kung si Jason Tatum ay nagreklamo tungkol kay Steve Kerr o nagtanong tungkol sa programa ng Team USA, maaaring nagustuhan ito ng ilang fans ang kanyang galit, pero wala itong magiging epekto. Walang magbabago at maaari pang magdudulot ito ng mas malaking problema sa kanya.